naman ng panibagong pagkakataon, ang pribileyo upang mag-aral ng kanyang mga salita. At tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral kung saan ay tatapusin na po natin ang serye ng ating pag-aaral tungkol sa huling panahon o doon sa 70 linggo na inihula ni Propeta Daniel. Ito po ang kahariang walang hanggan. Ito po yung bagong daigdig, bagong langit. Ano pang nasa isip natin kapag naririnig natin o nababasa po natin sa Biblia ang kahariang walang hanggan? Ibig sabihin, ang kahariang walang hanggan ay karaniwan pong tumutukoy sa kaharian ng Diyos. Isang pamumuno o kalagayan na hindi matatapos, walang kamatayan, at patuloy na iiral magpakailanman. Ito ang panahon o lugar na kung saan ang Diyos ang ganap na maghahari, walang kamatayan, at ito rin ang nagdadala ng kapayapaan at katwiran na walang katapusan, walang wakas, at walang limitasyon. Ito po ay madalas na iniuugnay sa kaligtasan, kung saan ang mga tao ay makakapiling ang Diyos sa isang lugar na puno ng pag-ibig. At magmula po kina Adan ay patuloy pa rin nagsisikap ang Panginoong Yahweh na maibalik ang mga tao na nahiwalay sa Kanya dahil nga po sa kasalanan. At alam na po natin na ang 70 linggong inihula ni Daniel ay nagsimula po doon sa kasaysayan ng Israel. Inihula niya yung wakas na panahon na napakahalaga po na malaman natin bilang babala o paalaala sa atin tungkol sa mangyayari sa huling panahon. Nasa kabila ng mga pinagdaanan ng mga propeta, ng mga apostol, at maging ang mga mananampalataya po noon ay mainihanda ang Diyos para sa lahat ng mga mananampalataya sa walang hanggan, tungo sa walang hanggan. At ito po ang pag-aaralan natin ngayon, ang kahariang walang hanggan. At magsisimula po tayo sa pagbasa sa sulat ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians 15:20-28. Sige po, sama-sama po natin basahin. 1, 2, basa. Kaya hindi makakalimutin ang pagkakatawa sa pamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paano makakatayan lahat dahil sa kanilang pag-unayan kay Allah, kaya hindi naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang pag-unayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagpalitan niya. At darating ang oras, kapag naibigyan na ni Kristo ang kaharian sa Diyos, pagkatapos niya magbukit ang lahat ng paghahari, pamahalaan at pagmamahal. At darating ang wakas, kapag naibigyan na ni Kristo ang kaharian sa Diyos, pagkatapos niyang malukit ang lahat ng paghahari, pamahalaan at pagmamahal. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupi niya at kusang makasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kaaway niya kaaway ang kanyang tulutin, kaya makarabayan. Ganito ang sinasabi ng Sapagkat. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinaglaling ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay na lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang papailalim sa kapangyarihan Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari sa Diyos. Amen. Ito po ay tumatalakay sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus bilang mga unang bunga ng mga namatay. Ibig sabihin, ang kanyang muling pagkabuhay ay itinuturing na una sa iba pang darating. At isang garantiya po ito na muling pagkabuhay
ng mga mananampalataya sa darating na panahon. At inihahambing po dito ni Pablo si Adan na sa pamamagitan niya ay pumasok ang kamatayan sa mundo at si Kristo na sa pamamagitan niya nagmumula ang muling pagkabuhay at ang bagong buhay. Ang sabi dito ay lulupigin ng Panginoong Hesus ang lahat ng pagkahari, pamahalaan at kapangyarihan. At kailan po magsisimula ang paglupig na ito? Magsisimula po ito doon sa 7 trumpeta na yung kaharian ng daigdig na ito ay ibabalik na at magiging kaharian na ng Diyos. Maghahari siya at ang kahuli-hulihang lulupigin niya ay ang kamatayan. At mangyayari po ito doon sa kanyang muling pagbabalik, doon sa rapture, kung saan bubuhayin ang mga mananampalataya, yung mga namatay na upang makasama niya sa walang hanggan. Ang sabi ay kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang papailalim sa kapangyarihan sa Ama na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa lahat. Ang daigdig po na tinitirhan natin ay babaguhin. Paghaharian ng Diyos. Ang matitira lang po yung mga mananampalataya at sumusunod sa Kanya at paghaharian niya ito. Paghaharian ito ng Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At nung lahat ng hinirang na binuhay niyang muli. Makikihati po yung mga binuhay na muli, yung mga hinirang. At ganito rin po ang mga sinabi ng mga apostol. So atin pong susuriin ang mga panahon sa kasaysayan ng Biblia. Ayan po. Sa simula pa lang po dito sa Eden, nang likhain ng Diyos ang daigdig at sangkatauhan, ay isa lang po ang layunin ng Diyos. Ang sabi niya kina Adan at Eva, na punuin nila ang daigdig ng kanilang mga anak at binibigyan sila ng kapangyarihang pangasiwaan ito. At sina Eva at Adan nga po na inilagay sa Eden, ay ang layunin ay sakupin ang buong daigdig at gawin ang buong daigdig na pananahanan ng Diyos. Yan po ang layunin ng Diyos. Kaya pagkatapos po may handa ng Diyos, ang lahat ng yan, siya ay nagpahinga. Umakyat siya sa langit, umupo siya sa kanyang trono upang maghari. Pero hindi nga po nagtagal, sina Adan at Eva ay nasira sa pagtitiwala na ibinigay sa kanila. Sumuway po sila sa pinag-uutos ng Diyos, kaya po sila ay nahiwalay sa Diyos. Pero ang layunin talaga ng Diyos ay gawin ang buong daigdig na Eden upang ito ay panahanan ng mga taong sumusunod sa Kanya na mapaghaharian niya sa walang hanggan. Kaya lang po nagkasala sina Adan, kaya nagsimula po yung pag-aalay ng dugo sa Diyos. At pagkatapos, sumama ang mga tao. Dito po yan, pagdating kay Noe. Sumama ang mga tao. At wala pong natira na lang doon kundi si Noe. Kaya nga po hinatulan ng Diyos ang sangkatauhan sa pamamagitan ng baha. At sino po ang natira lang? Ang natira lang ay si Noe at ang kanyang pamilya para po mapagsimula uli ng panibagong lahi. At pagdating naman po dito sa Torre ng Babel, sumama po ng sumama lalo ang mga tao. Wala pong natira kahit isa. Buti pa nung panahon ni Noe, may isa pang natira, si Noe. Pero pagdating dito sa Torre ng Babel, wala na pong natirang mabuti. Masama na uli ang mga tao. Wala na po kahit isang matuwid. Lahat po ay sumasamba na sa ibang Diyos. Maging si Abraham po, kasali dito. Sumasamba rin po si Abraham sa ibang Diyos bago siya tawagin ng Panginoon. Kaya ang ginawa ng Diyos, ano po ginawa niyo? Hiniwalay niya ang mga tao sa Kanya. Ito na nga po yung red line na yan. Hiniwalay ng Diyos yung mga tao.
At pinailalim po yan ang mga bansa doon sa mga ibang Diyos, mga Elohim na nilikha lang niya. Maganda naman po ang layunin ng Diyos na i-maintain ng mga Elohim ang mga tao na kahit masama sila, upang pagdating sana ng Panginoong Hesus ay madali silang maibalik. Pero anong ginawa po ng mga Elohim? Ang mga Elohim na pinagkatiwalaan ng Diyos ay nagtaksil sa Diyos. Mababasa po natin yan sa Psalm 82. Inagaw nila ang mga tao. Kaya natutong sumamba ang mga tao sa ibang Diyos. At mula mga po sa mga hintil ay tinawag niya si Abraham. Ito na po. Tinawag niya si Abraham. At ang katangiang nagtaguyod kay Abraham noong kausapin siya ng Diyos, ay siya po ay naniwala at sumampalataya kay Yahweh. Kaya po iniwan niya ang lupain ng mga hintil at sumunod sa sinabi ni Yahweh. At doon nga po nagsimula ang bayan ng Israel. Kay Abraham po nagsimula yung bayan ng Israel. Tinataguyod sila ng Diyos, ang Israel, dahil sa kanila lilitaw ang Mesiyas na magliligtas sa buong sangkatauhan. Sa kanila manggagaling po ang Panginoong Hesus sa Israel. Kahit masama po ang ginagawa ng Israel, hindi po ito tinotolerate ng Diyos. Pinaparusahan pa rin sila. Kaya lang po, doon nga lang po manggagaling ang Panginoong Hesus, kaya nga po patuloy silang tinataguyod ng Diyos. Kaya nga po nang dumating ang Panginoong Hesus at hindi siya tinanggap ng Israel, ay nahiwalay nga po ang Israel sa Diyos. At inilipat yung katawagan ng Israel doon sa iglesia. Kaya po tayo ay nabubuhay dito sa panahon na kung tawagin ay ito po, church age. Andito po tayo ngayon yan sa church age na yan. At dito sa Israel ay lumitaw nga po ang isang propeta, si Propetang Daniel. At kay Daniel, binigay yung pangitain noong panahong pangwakas. Inihayag niya kung anong mangyayari sa huling panahon at sinabi niya na magkakaroon ng mga 70 mga linggo o katumbas ng 490 years mula sa panahong itatayo muli ang templo matapos silang sakupin ng Babylonia. At natapos na nga po yung 69 weeks sa 70 weeks, nahula niya at natapos na po yan sa yung 69 weeks na yan dito sa Christ event. Dito po natapos yung 69 weeks na sinasabi. Noong dumating ang Panginoong Hesus, namatay, ipako sa krus, namuhay na muli at umakyat sa lupa, yun po yung umakyat sa langit, yun po yung Christ event. At isang linggo na nga lang po yung natitira. At andito po nga tayo sa church age na kung saan ang Israel yung dapat gagawa. Sila dapat yung mag-Great Commission. Pero hindi po nila ginawa yun. Kasi tinakwil nga po nila ang Panginoong Hesus. At kaya po, ang iglesia ang inatasan ng Panginoon na gamitin sa Great Commission upang ibalik sa Kanya ang mga tao. Kaya nga po ang sabi doon sa Matthew 21, sinabi ng Panginoon na dahil siya ay tinanggihan o hindi kinilala, ay ililipat ang kaharian ng Diyos mula sa Israel patungo sa mga taong magpapabunga nito. Sino po ang magpapabunga? Yung mga iglesia, tayo po, yung tunay na sumasampalataya sa Diyos. Kaya nga po tayo ay nag-aaral, tinuturuan, upang tayo ay maging kasangga ng Diyos doon sa pagpapabalik doon sa mga tao. Sino yung mga taong yon?
Sila yung mga hindi pa nakakakilala sa Diyos, yung wala pang relasyon sa Diyos. Maaaring sila ay mga kamag-anak natin, kapamilya natin, di ba, mga kaibigan natin, kapitbahay natin, mga katrabaho natin, classmates natin. Tayo po ang gustong kasangkapanin ng Panginoon bilang mga mananampalataya na upang ang mga taong yun ay maibalik sa Kanya. Makapakinig sila ng mabuting balita ng Panginoon upang sila ay magkaroon ng pagkakataong sumampalataya sa Diyos. Maging matapang po tayo sa pagpapahayag ng kaligtasan. Iayos po natin ang ating mga pamumuhay upang magkaroon tayo ng lakas na loob na patutuhanan sa sinuman na nakakakilala sa atin at magkaroon sila ng pagkakataong bumalik sa Diyos. Yan po ang gustong gawin ng Diyos sa atin. Mahirap man o mayaman, may pinag-aralan o wala, lahat po tayo ay ibig ng Diyos na maging patotoo dito sa mundo. At hindi po natin magagawa ito kung tayo ay nakikiayon sa sanlibutan. Hindi po ba? Hindi po sila maniniwala na kung nakikita nila tayo ay kauri lang nila. Hindi sila maniniwala kung ang ginagawa nila ay ginagawa din natin. Hindi po ba? Iba po ang Kristiyano, iba ang hindi Kristiyano. Dapat po iba ang ating pag-iisip. Ang dapat iniisip natin ay yung para sa walang hanggan. Nabubuhay po tayo para sa Diyos, hindi para sa ating sarili. Amen po? So sa 70 linggong nahula ni Daniel, ay 1 linggo na nga lang po ang natitira. At magsisimula nga po ang 1 linggo yan pagdating ng Antikristo. At kung updated po nga po tayo sa nangyayari ngayon ay magulo ngayon sa Middle East, di po ba? Hindi magkasundo ang Iran, ang Israel, at ang US, maging ang mga kalapit bansa doon. Kampi-kampi po sila. Kaya kung iisipin natin ay malapit na talagang dumating ang Panginoon. Hindi natin alam, maaaring bukas, sa 1 linggo, wala pong nakakalam. At ang Antikristo na yan ay isang taong magdadala ng kapayapaan sa Israel at sa mga bansang kaaway niya. At kapag nagdala siya ng kapayapaan at nakipagsundo na siya sa mga bansang ito, ay itatayo na nga po ang templo. At kapag itinayo na ang templo, ay alam na natin na nagsimula na ang 1 linggo na natitira pa sa hula ni Daniel. At ang 1 linggo na yan ay matatapos po doon sa 7 trumpeta. Dito po matatapos yan sa 7 trumpeta, yung 1 linggo yan. Plus, 30 days, 7 bowls, plus 45 days, restoration period, plus 1,000 years, plus white throne judgment, tapos doon na po. Sa huli ay ang bagong daigdig. So ano po ba ang kahariang walang hanggan na ipinangako sa mga mananampalataya? Una po, ito ang kaganapan ng panimulang mithiin ng Diyos para sa mga nilikha. Ito po yung panimulang mithiin, yung fulfillment ng kanyang layunin. So sabi diyan, nilikha ng Diyos ang mga anak niya na panglangit. Ito po yung mga anghel o Elohim. At nilikha rin niya ang mga anak niyang pandaigdig. Ito po yung mga tao. Nilayon niya na ang mga ito ay magsama-sama at sila ay kanyang paghaharian. Katulong ang tao bilang katiwala at tagapamahala dito sa daigdig. So ito nga po yung plano ng Diyos. Ito yung plano ng Diyos. Mula sa Eden, kung hindi lang po nagkasala sina Adan, ang Eden na yan po ay magiging buong daigdig, expanded Eden. Buong daigdig po mangyayari sana. Yan po ang layunin ng Diyos.
Kaya bago po magkasala ang sina Adan, nasa Eden ang Diyos. Nandoon din ang mga nilikhang makalangit. Nandoon din ang nandoon din ang nilikhang tao, sina Eva at Adan nga po. At inatasan sila ng Diyos na punuin ang daigdig at pamahalaan ito. Kaya lang naghimagsik nga po ang nilikhang makalangit na ahas. Inakit ng ahas ang tao tungo sa kasalanan. So pagkatapos magkasala ni na Eva at Adan, naiwan ang tao sa daigdig na isinumpa dahil sa kasalanan. Pinarusaan ang ahas at ito ay tinapon sa daigdig na naging daigdig ng mga patay. Sabi nga po dito, magiging kaaway ito ng supling ng babae. At pagkatapos po, isinara ang Eden at pinalabas ang ahas at ang tao mula rito. Pinalis po sa Eden. Lumipat ang Diyos at ang mga matatapat na likhang makalangit sa langit. Umakyat po. Dati po kasi sa Eden nananahan ng Diyos. Kaya lang po, nung magkasala na si Adan, umakyat na rin po siya sa langit. At hindi na muling makikita ang Eden hanggang sa tuluyang matubos ang tao mula sa kasalanan. Pagkatapos po, naging tao ang Panginoong Hesus at tinubos ang sangkatauhan mula sa kasalanan at bunga na ang kasalanan ni Adan, yung sinful nature kung tawagin. Kaya nga po, ang sino mang hindi makipag-isa sa kanya ay maililigtas at makakapiling ng Diyos sa walang hanggan. Ang hindi naman, yung hindi sasampalataya sa kanya, ano po ang mangyayari? Mapapahamak at mahihiwalay ng tuluyan sa Diyos. So, babalik po ang Panginoon Hesus upang wakasan ang kasaysayan ni Adan at lupusin nga po ang kaligtasan ng mga anak ng Diyos. Maghahari na ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus at ang mga hinirang sa mga kaharian ng tao sa habang panahon. Hahatulan naman ang mga hindi nanampalataya, yung mga nilikhang makalangit at mga tao, at mawawalay sila sa Diyos sa walang hanggan. So ang wakas ay katulad lamang ng panimulang mithiin ng Diyos para sa mga nilikha. Hindi po mabibigo ang Diyos. Igaganap niya ang kanyang layunin at tinatawagan ang lahat na bumalik sa kanya at sa layunin ito. Marami po ang nagkakamali o tinuturo, mga nagtuturo na tayo daw ay mananahan sa walang hanggan doon sa langit. May mga naniniwala po doon at siyempre, pag ikaw ay namatay na mananampalataya, okay, pupunta muna tayo sa langit, di po ba? Pero mananatili ba tayo sa langit magpakailanman? Hindi po. Ang langit po ay parang terminal lang o waiting area lang. Habang hindi pa po nangyayari itong huling linggo ito ng hula ni Daniel. Habang at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit para manahan dito sa daigdig. Hindi po ang daigdig na ito ang tinutukoy dito dahil ito po ay bulok na, puno na ng kasamaan. Kaya nga po ang Panginoon Jesus ay ang magsasaayos nito doon sa huling linggo ni Daniel. Yun po ang dahilan ng mga trumpeta at mga mangkok na po ng Diyos. Babaguhin niya ang daigdig, papatagin niya ang mga bundok, mawawala ang mga dagat at lilipulin lahat ang mga suwain. Iguguho niya lahat ng mga gawa ng tao upang magsimula ng bagong daigdig. Doon po sa bagong daigdig mananahan yung mga maliligtas. Bababa po ang Panginoon pag ito'y nagawa na yung bagong daigdig at bagong langit. Yung mga maliligtas po doon sa 1,000 taon na yon yun na po yung makakarating doon sa bagong Eden at pagkatapos bababa po ang Panginoon para sila ay pamahalaan at katawang ng Panginoon dito yung mga banal na hinirang, yung mga namatay ng pinugutan
Yung mga namatay na binuhay niyang muli, yung mga mananampalataya magmula pa kina Adan. Yun ang magiging katuwang ng Panginoong Hesus. Kaya paano natin sasabihin na sa langit, mananahan yung mga maliligtas? Wala na pong maiiwan doon. Ang gagawin na lang po ng Diyos doon, akyat manaog na lang po siya sa langit. Pero yung mga taong naligtas, permanente po doon sa bagong Eden. Hindi po sa langit. Magpakailanman. Sa bagong Eden po ang destination natin lahat. Maliwanag po. So ano po ba ang kahariang walang hanggan na ipinangako sa mga mananampalataya? Pangalawa po, ito ang pagwawakas ng gawaing pagliligtas ng tao, ng Diyos sa tao. So pagdating po sa walang hanggan, siyempre wala na pong ililigtas. Di po ba? Dahil ang walang hanggan ay para sa mga nailigtas na. Di po ba? At yung mga hindi nailigtas, saan sila napunta? Doon sa mga lawang apoy. So tingnan po natin ang walang hanggan. Bago ang pagbaba ng Diyos mula sa langit, magaganap ang pinakahuling pagsala o paghiwalay sa mga mananampalataya at hindi. Sasalain niya po, i-filter niya po para mahiwalay yung mga hindi mananampalataya at hindi mananampalataya. Una po, hahatulan at itatapon sa lawang apoy ang lahat ng mga hindi kumilala sa Diyos mula pa kay Adan hanggang sa oras na iyon. Pangalawa, doon din ay hahatulan at itatapon ang mga nilikhang makalangit. At pangatlo, doon din ay hahatulan ang mga nagpaakit pa at sumama sa dyablo sa huling paghihimagsik nito pagkatapos ng 1,000 taon. Meron pa rin po kasing naghimagsik pagkatapos ng 1,000 taon dahil sa kahit nga po sa kabila ng wala ng gutom doon, binibigay na sa kanila ang kanilang mga hinihiling nila sa panalangin. Pero may naghimagsik, marami pa rin naghimagsik sa Diyos at sumama sa dyablo para nga po digmain ang mga hinirang pati na ang banal na lungsod, yung Jerusalem. Tandaan po natin na kaya nangyari ito ay dahil yung 1,000 taon nga ay merong 25 generation, di po ba? Maaring yung una hanggang 2 generation ay maayos pa sila. Sumusunod pa sila sa Diyos. Pero pagdating ng mga susunod na henerasyon, ay maaring marami na ang hindi susunod sa Panginoon. Dahil saan? Sa free will ng mga tao. Sabi nga doon sindami ng buhangin sa pampan ng dagat, yung sumali sa dyablo, kay Satanas para digmain ng buong bansa. Ibig sabihin, marami talaga yung hindi pa rin sumunod sa Panginoon. Hindi sila nakontento sa pamamahala ng Diyos. Ang sinunod nila, yung kanilang sariling kagustuhan. At pang-apat, doon din ay hahatulan at itatapon ang mga nabuhay sa 1,000 taon, ngunit hindi nanampalataya sa Panginoong Hesus. Namatay man sila o hindi sa loob ng panahon yun. So ano po ang gagawin ng Diyos? Hahatulan ang mga taong hindi kumilala sa Diyos. Sige po, basahin natin dito sa pahayag 20, 11 hanggang 13. Ready? Basa. Tapos nito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang mga mapupulong. Naglaho ang lupa namin sa kanyang harapan na hindi na nakita ang muli. Nakita kong namatayo sa harap ng trono ang mga nalatay, mga dakila at ama, at ang binuksan ng mga aklat. Binuksan ng isang kapanggalat, mga aklat ng buhay. Pinatulan ng mga patay ayon sa kanyang ginawa, patay sa kasulat sa mga aklat. Niluluhan ng dagat ang mga patay na naroon. Niluluhan ng kamatayan ang daigdig ng papatay ng mga dagat sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginagawa. Po, white throne judgment na po ito. Ano po ang pinagbabasihan ng hatol ng Diyos? Ang mga ginawa po. Ang basihan ng hatol ng Diyos,
maging sa mga mananampalataya o hindi, ay yung kanilang ginagawa sa buhay. Kasi po alam ng Diyos kung ano ang iyong ginagawa, di po ba? Kung ano kasi ang iyong ginagawa, ibig sabihin, yun ang iyong pinananampalatayanan. Kaya po kung hindi ganoon ang pag-iisip natin, ay dapat baguhin na po natin sapagkat ganoon sumuri ang Diyos. At dito po, ang tinutukoy dito yung mga hindi mananampalataya. White throne judgment na po ito. Kaya yung mga hindi na mananampalataya ang hinahatulan dito. Wala na pong mananampalataya dito dahil binuhay na nga po silang muli, maliban doon sa nabuhay doon sa milenyo. Hahatulan po sila ayon sa kanilang ginawa. At hahatulan din po ang mga nilighang makalangit. Hatulan din po. Sabi diyan, darating ang araw na paparusahan ni Yahweh ang hukbo ng kasamaan sa himpapawid. Gayon din ang mga hari dito sa daigdig. Tulad ng mga bilanggo, ihuhulog silang sama-sama sa isang malalim na balon. Ikukulong sila sa piitang bakal at paparusahan pagkaroon ng maraming araw. So sabi dito, paparusahan din ang hukbo ng kasamaan sa himpapawid. Ito yung mga anghel na nagrebelde sa Diyos, mga Elohim. At paparusahan din yung mga hari dito sa daigdig. Yung mga nagkatungkulan, mga presidente, mga vice president, lahat, mga mayor, governor, magkasama po silang paparusahan doon sa white throne judgment. Sapagkat dito paparusahan yung mga tao, maging ang mga Elohim, yung mga anghel na rebelde sa Diyos, mga anghel na nagsipag-asawa nung panahon ni Noe, at sila ay paparusahan pagdating po doon sa white throne judgment. Sama-sama silang ihuhulog sa isang malalim na balon at pagkatapos ay paparusahan pagkaraan ng maraming araw. Pero paano nga po paparusahan yung mga Elohim at mga anghel, di po ba? Paano silang paparusahan? Yung mga nilikha sila ng Diyos. Paano sila mamamatay? Kung ganon, ibig sabihin. Ito po ang sinasabi sa awit 82, 6-7. Sabi po dito, ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang iyong buhay. So mga anak sila ng Diyos, di po ba? Mga anghel sila, mga Elohim. Ngunit tulad nitong tao, ibig sabihin, matutulad sila sa tao. Magiging mortal sila na pwede silang mamatay lahat. Tatanggalin sa kanila ang kanilang pagka-anghel, pagka-Elohim. At sila ay paparusahan katulad ng tao. Kasama sila doon sa mga hari ng daigdig na papanaw ang kanilang buhay. Sa white throne judgment din po ito mangyayari. At hahatulan din ang mga sumama kay Satanas sa huling digmaan. Yan po. Sabi po dito sa Pahayag 20:7-10, basahin po natin, 1-2, basa. Umalat sila sa buong mundo at nanitila ng pampo ng mga hinirang ng Diyos at ang kanyang mga mahal na Diyos. Ngunit hula lang patuloy mula sa langit at inangkop ang mga patuloy sa Satanas. At ang layagin na dahil sa kanila ay tinawag sa lawan ng apoy at sa sufre at nagpapatuloy sa sarili ng magsaswagan ng pera. Nakakasama silang makikirapan araw at gabi magpapakailan. So doon po sa 1,000 taon ay kukulong si Satanas upang hindi makapagdaya sa loob ng 1,000 taon. At pagkatapos nga po ng 1,000 taon, siya ay palalayain at makakapandaya po siya ulit. Kaya nga po hihikayatin niya at titipunin ang mga bansa sa buong mundo upang isama sa pakikidigma. Ito po yung mga tao na doon sa 1,000 taon na kasasabi ko lang kanina,
na humiwalay na sa Diyos. Dumami na po sila. Sabi nga po dito ay dito ay sindami ng buhangin sa tabing dagat. Kumalat sila sa buong mundo at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos, maging ang pinakamamahal na lungsod, yung pong Jerusalem. Ngunit ano ang ginawa ng Diyos? Sige po, upo po. Ngunit ano po ang ginawa ng Diyos? Pinaulanan sila ng apoy mula sa langit at tinupok silang lahat. Instant lang po, sandali lang. Natupok po silang lahat. At pagkatapos ay tinapon sa dagat ng apoy at asopre ang diablong ng daya sa kanila. Kasama nung halimaw at sa mga huwad na propeta. Sama-sama po silang pinahirapan araw at gabi magpakailanman. Sabi nga po, never ending ang gagawing pagpapahirap sa kanila doon sa dagat-dagatang apoy. At hahatulan din po ang mga nabuhay at namatay sa loob ng 1,000 taon. Sabi po dito sa pahayag 20, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa din ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay ang mga nakalaga sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. White throne judgment pa rin po ito. Ang sabi dito ay itatapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ibig sabihin po, meron pa rin maliligtas. Sino ang mga yon? Di po ba ni-rapture na rin yung mga maliligtas? Ito po yung mga nabuhay sa panahon ng 1,000 taon na nanampalataya sa Panginoong Jesus at namatay. Kaya po ihiwalay sila doon sa nabuhay din pero hindi sumampalataya. Isasama yung mga hindi nanampalataya sa hahatulan at itatapon sa lawa ng apoy. Pero yung mga nanampalatayang namatay ay bubuhayin muli at isasama sa walang hanggan. Kaya po meron pa rin maliligtas doon sa 1,000 taon na nanampalataya sa Panginoong Hesus. At pangatlo po, ano po ba ang kahariang walang hanggan na ipinangako sa mga mananampalataya? Ito na ang walang hanggang paghahari ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Ito na po yung inuhulang paghahari ng Diyos. Sabi po dito sa Daniel 7:13-14, pagkatapos nakita ko ang parang anak ng tao na pinaliligiran ng ulap. Lumapit siya sa Diyos na buhay, magpakailanman. Pinarangalan siya at ibinigyan ng kapangyarihang maghari at naglingkod sa kanya ang lahat ng tao sa iba't ibang bansa, lahi at wika. Ang pagkahari niya ay walang hanggan at walang makakapagpabagsak ng kaharian niya. Ang tinutukoy po dito sa nakikita ni Daniel ay ang Panginoong Hesus na sinasabi diyan ay anak ng tao. At pagkatapos magawa ng Panginoong Hesus ang kanyang gampanin, ay pinarangalan siya at binigyan ng kapangyarihang maghari at naglingkod nga po sa kanya ang lahat ng tao sa iba't ibang bansa, lahi at wika. Ang paghahari niya ay walang hanggang at walang makakapagpabagsak ng kaharian niya. So ano pa po ang inihulan ni Daniel? Hindi lang siya ang maghahari, hindi lang ang Panginoong Hesus ang maghahari, kundi sino pa po? Ito po, basahin natin yung Daniel 7:27, yung inihulang paghahari. Sabi po dito, at pagkatapos ay ibibigay sa banal na mga mamamayan ng kataas-taasang Diyos ang pamamahala at kapangyarihan sa mga kaharian ng buong mundo.
Kaya maghahari sila magpakailanman at ang lahat ng kaharian ay magpapasakop sa kanila. So hindi lang po sa Panginoong Hesus ang paghahari, di po ba? Magiging kahati niya sa paghahari yung mga banal na mamamayan ng kataas-taasang Diyos. Doon po sa mga mananampalataya, ibibigay sa kanila ang pamamahala at kapangyarihan sa mga kaharian ng buong mundo. Ito yung mga namatay na mananampalataya, hindi yung buhay. Kasi yung buhay, yun ang pamamahalaan nila, yung mga natural people. Maghahari sila magpakailanman. At ang lahat ng kaharian ay magpapasakop sa kanila. Sinabi rin po ito ni Apostol Pablo na sinabi niyang, nakaupo kayong kasama ni Kristo. Ang magtatagumpay ay maghaharing kasama ni Kristo. Kaya ang sabi ng Panginoon sa pahayag ay, ang sino man magtatagumpay ay kasama kong uupo sa trono ng aking Ama. Yan po ang sabi ng Panginoon Hesus. Ang sino man magtatagumpay ay kasama kong uupo sa trono ng aking Ama. So sa walang hanggan, maghahari ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, kasama ng lahat ng mga Kristiyanong nagtagumpay. Pamamahalaan nila ang mga kaharian ng mga tao sa kasaganaan man, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan. Mapalad ang mga makakapasok sa kahariang walang hanggan ng Diyos. Una po, kaya po may mga babala. Babala po yan. Yung una, ang pangako at babala sa mga Kristiyano. Pangalawa, ang asam na gantimpala sa pagmamatapat at paglilingkod. Nakalagay nga po dyan yung mga talinghaga ng 10 dalaga, 3 alipin at mga tupa at kambing. So tingnan po natin yung pangako at babala doon sa 2 Timothy 2:12-13. Sabi dito, kung kayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag siya ay ating ikinahiya, ikakahiya rin niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. So ano po ang babala? Ang sabi ay kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Ang maghaharing kasama niya ay yung mga handang magtiis ng hirap sa mundong ito para sa kanya. Kaya nga po, kung mahirap tayo, magtiis tayo. Pero huwag tayong mandadaya, huwag tayong magpapakasama, huwag tayong magnanakaw, huwag tayong manloloko sa kapwa. Sapagkat ito ay masama. Tiisin natin na kung hindi man tayo katulad doon sa mga mandaraya, hindi po ba? Yung mga mandaraya, yung mga kurap dito sa mundo para makamtan nila, yung mga nais nila para yumaman o maging kanila. Tiisin natin na huwag maging katulad nila kung mandaraya man lang tayo. Sapagkat kung nagtitiis tayong kasama ng Panginoon sa mundong ito, tayo ay makakasama ng Panginoon sa walang hanggan. Tandaan po natin na ang babalikan ng Panginoon ay yung iglesyang walang dungis. Huwag natin siyang ikahiya saan man tayo naroroon. Tayo man ay nasa trabaho, tayo man ay nasa palengke, tayo man ay nasa eskwelahan. Sapagkat ano sabi? Kapag siya ay ating ikinahiya, ikakayarin niya tayo. Di po ba? At sabi diyan, siya ay nananatiling tapat. Tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Ibig sabihin po niyan, tapat pa rin siya sa kanyang mga layunin, sa kanyang mga pangako na talagang gagawin niya yon. Kahit hindi tayo tapat sa ating sarili, tapat pa rin siya sa kanyang sarili na gagawin niya yung layunin niya na matupad ito. Amen po? Amen. At sa pahayag 3:19-21, sabi dito, sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo, talikuran ang iyong mga kasalanan. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono
tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon sa nakatabi ng aking Ama sa kanyang trono. So mga Kristiyano po ang kausap dito ng Panginoong Jesus dito sa pahayag na ito, yung tinatawag na 7 churches ng Asia Minor. Ang sabi niya ay magtatagumpay ay uupong katabi ko. Yung magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon sa trono ng aking Ama. At sino po yung nagtatagumpay? Sila ba yung may mga malalaking mansyon? Sila ba yung may mga private jet? Sila ba yung mga sikat? Yung mga mayayaman? Yung ba mga nagtatagumpay? Yung ba ibig sabihin ng success? Hindi po. Ang mga nagtatagumpay po yung mga magsisisi, magbabago at magpapatuloy sa kanilang pananampalataya. Aanin natin yung tagumpay na yun ng sanlibutan na yun kung pagpapalit naman natin sa kaating kaluluwa na mapunta sa lawa ng apoy. Di po ba? Sila ay bibigyan ng karangalan, sabi nga dito, na umupo sa nakatabi ng Panginoon Jesus sa kanyang trono. Katulad ng pagtatagumpay ni Kristo sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay na nakaupo ngayon sa trono katabi ng kanyang Ama. Tandaan po natin na kaya tayo sinasaway at pinapalo ng Diyos ay sapagkat tayo ay kanyang minamahal. Di po ba? Di po ba ganyan ginagawa ng mga magulang sa mga anak? Di po ba? Pag dinidisiplina natin sila, dahil mahal natin sila. Ayaw natin silang mapahamak. Kaya nga po ang Panginoong Hesus ay matyagang naghihintay sa atin na papasukin siya sa ating buhay, sa ating puso upang muling makapiling siya. Ito po yung mga nanlalamig na kasi, mga nanlalamig na to at makabahagi sa kaluwalhatian at paghahari sa walang hanggan. So paanong paraan na muli nating papapasukin ang ating Panginoon Jesus sa ating mga puso, sa ating mga buhay, sa pamamagitan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Pagbabalik loob sa Kanya. Amen po? At ito na nga po yung talinhaga ng ito na nga po yung talinhaga doon sa sinabi ng Panginoon Jesus, yung maghanda at maghintay ng matapat. Ito po yung talinhaga ng 10 dalaga. Sabi po dito, sige po, basahin natin. 1, 2, 3. Basa. Isang dalaga lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalawang ilawan. Ang 5 sa kanila ay angkat at ang 5 ay matalino. Ang mga pangalan ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng labis. Ang matatalino na ay nagbaon ng labis, tungkol sa satanan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya nagluto at nakuluto sila sa pagmamantala. Ngunit ang ating gamin ay may sulat, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas kayo upang salubungin siya, at ang bumawan ng 10 dalaga at pinangasayo sa kanilang naman. Sinabi ng mga mahal sa pagkatalino. Bigyan naman ninyo kami ng kahit konting langis. Aantap-antap na ang mga ilawan. Baka hindi ito magkasa sa ating lahat. Mabuti pa ay pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Kaya mamarang ibang mahal na dalaga. Ako ang ibibig sa hindi ang lalaking nagkakasal. Ang 5 mahalaga ay kasama niya pumasok sa kasal at isilara ang ito. Pagkatapos managlaman ng 5 mahal na dalaga. Panginoon, Panginoon, pagpasukin niyo po ang sigaw ng dalaga. Ngunit nilulo siya. Matandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya magpagpagay kayo, sapagkat hindi niyo nalala ang araw o oras. So ito po nga yung siguro madalas natin itong mabasa sa Matthew. Ito yung kilala bilang talinghaga ng 10 dalaga. Ito po ay nagtuturo tungkol sa kahalagahan ng pagiging handa sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesus.
Inahantulad ang kaharian ng langit sa 10 dalaga na naghihintay sa lalaking ikakasal. Ang 5 matatalinong dalaga ay nagdala ng ekstrang langis para sa kanilang ilawan. Sila po yung kumakatawan sa mga taong handa. Samantalang ang 5 dalaga ay walang dalang ekstrang langis, ibig sabihin hindi sila nakahanda. Dahil nagtagal ang lalaking ikakasal, nakatulog po ang lahat ng dalaga. At nang paparating na ang lalaking ikakasal ay bumangon ang mga dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Subalit aandap-andap na ang ilawan ng 5 hangal na dalaga. Kaya humingi sila ng langis doon sa 5 matatalinong dalaga. Pero ang sabi nila ay hindi na nga po magkakasya ang langis sa kanilang lahat. Kaya lumakad ang 5 dalaga upang bumili sa dali. Yung po mura sa dali. Subalit habang bumibili sila ay dumating na. Habang bumibili sila ay dumating na yung lalaking ikakasal. Pumasok ang lalaking ikakasal sa venue, kasama ang 5 matatalinong dalaga, at pagkatapos, isinara yung pinto. Pagdating ng 5 mangmang na dalaga galing sa dali, ay nagsisigaw sila. Papasukin mo kami, papasukin mo kami. Ngunit anong sabi ng ikakasal na lalaki? Hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo nakilala. Ang talinhaga pong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi sapat na sabihin tayo ay Kristiyano. Kailangan nating tiyakin na ang ating spiritual na buhay ay handa anumang oras. Ano ang sinabi ng Panginoon? Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o oras man. Ano ang kanyang babala? Maghintay kayong matapat hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen po? At sumunod naman na talinghaga ay tungkol dito sa yung madalakbay. Yung Panginoon. Sabi dito, mahaba po ito. Kaya, summarize ko na lang po. Basahin nyo na lang po pagdating sa inyo. Tandaan nyo na lang po. Sa kwento po ito ay may isang, ito po yung talinghaga sa 5 talento. Di po ba? Ng mga talento. Sa kwento ay may isang mayamang Panginoon na pumunta sa malayong lugar at iniwan ang kanyang mga alipin ng iba't ibang halaga o talento. Binigyan niya ang isa ng 5 talento, ang isa ay 2, at ang isa ay binigyan ng 1 talento. At pagbalik niya, hinanap niya ang kanilang mga ginawa sa mga, kung anong ginawa nila doon sa mga talentong pinagkatiwala sa kanila. Ang 2 alipin na binigyan ng 5 at 2 talento ay ginamit ito at tumubo. Dumoble po ito. Anong ginawa ng Panginoon? Pinuri sila ng kanilang Panginoon at binigyan pa ng mas malaking responsibilidad. Ang pangatlong alipin po ay natakot. Kaya pinarusahan siya at kinuha sa kanya ang talento, ibinigay ito sa 2 alipin at siya ay tinapon sa kadiliman sa labas. Ang ibig pong sabihin ng talent dito sa talinghagang ito ay yung anumang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ito man ay kakayahan sa pagtuturo, sa pagsasalita, sa kaalaman at karunungan, at yung mga espiritual na biyaya. Ang Diyos po ay nagbibigay sa bawat isa ng iba't ibang antas ng talento ayon po sa ating kakayahan. Ngunit lahat tayo ay may pananagutan. May pananagutan po kung paano natin ito gagamitin para sa Kanya. Hindi po tayo pare-pareho ng kakayahan, kaya hindi rin pare-pareho ang ibinibigay ng Diyos. Di po ba? Ngunit ang mahalaga ay kung paano natin ito gagamitin. Ang 2 alipin ay nagsikap at ginamit ang kanilang talento, kaya sila pinarangalan. Ano ang sabi sa kanila ng Panginoon? Magaling, tapat at mabuting lingkod. Ang ikatlong alipin ay natakot at walang ginawa. Kaya anong ginawa sa kanyang Panginoon? Siya ay pinarusahan.
Sabi sa kanya ng Panginoon ay masama at tamad na lingkod. Hindi po sapat ang pananampalataya kung wala itong kasamang gawa. Yan po ang sabi ni James. Ang takot at katamaran ay hadlang sa pagpapala. Maraming tao ang hindi ginagamit ang kanilang kakayahan dahil sa takot. Hindi po ba? Dahil sa takot sa pagkakamali o kung ano ang sasabihin ng iba. Ang mga tapat sa maliliit na bagay ay pagkakatiwalaan ng Diyos ng mas malaking biyaya. Kahit maliit lang po ang meron tayo, anong meron tayo, kapag ginamit natin ito na may katapatan, ay pagpapalain po tayo ng Diyos. Amen po? At pangatlo, yung maglingkod para sa Panginoon. Sabi po dito sa Matthew 31-46, mahaba rin po ito. Ayan, yung dilaw na lang po. Sabi dito, inilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Nilalarawan po dito kung paano humatol ang Diyos. Pagdating sa wakas, paghihiwalayin niya yung mga matapat at hindi mga matapat. Pagdating ng Panginoong Hesus sa kanyang kaluwalhatian, ay ihihiwalay rin niya ang mga tao gaya ng paghihiwalay ng pastol sa mga tupa at kambing. At sabi nga po dito, yung mga tupa ay nilalagay sa kanan at yung mga kambing nilalagay sa kaliwa. Ang mga nasa kanan ay pinuri dahil tinulungan nila ang Diyos, ang Panginoong Hesus, nung siya ay nagugutom, nauuhaw, nag-iisa, walang damit, may sakit o nasa bilangguan. Sabi, ang tanong nga dito ng mga tao, kailan nangyari ito? Tanong dito ng mga apostol, kailan nangyari ito? Ang sabi ng Panginoon Hesus ay, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahama, ako ang inyong tinulungan. Ibig sabihin, kapag pinakakain natin ang ating kapwa, kapag sila'y nagugutom, kapag tinutulungan natin ang ating kapatid, ang ating mga kapatid na may sakit, kapag dinadamayan natin ang ating mga kapwa sa kanilang mga problema, ano ang nangyayari? Ito ay ginagawa natin para sa Panginoon. At ano ang nangyari sa mga nasa kaliwa? Sila po ay hahatulan dahil hindi sila nagpakita ng habag o pagtulong sa mga nangangailangan. Ang pagwawalang bahala sa kapwa ay itinuturing na pagwawalang bahala rin sa Panginoon. Amen po? Ang pagwawalang bahala sa kapwa ay itinuturing din na walang pagwawalang bahala rin sa Panginoong Hesus. Ang mga matapat ay tatanggap ng buhay na walang hanggan, samantalang ang mga hindi matapat ay mapupunta sa kaparusahang walang hanggan. Tandaan po natin na ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa gawa at pag-ibig sa kapwa. Lalo na nga po doon sa mga maliliit o sa mga dukha, yung mga walang kakayanan. Maging handa tayo sa pagbabalik ng Panginoon Hesus sa pamamagitan ng patuloy na sumusunod sa kalooban niya, sa paggawa ng mabuti at paglilingkod sa ating kapwa. Ang pag-ibig sa kapwa, lalo na po sa mga naaapi, ay ang sukatan ng pagiging tunay na alagad ni Kristo. Amen po? So ayan po, natapos na po natin pinag-aralan ang 7 selyo. Ayan. Tapos na natin napag-aralan yung 7 selyo, 7 trompeta, 7 mangkok, yung restoration period na 40 days, yung 1,000 taon, yung white throne judgment, at ito yung pinag-aralan natin, yung eternity, yung bagong
daigdig. Yung walang hanggan. At dyan po tayo dapat laging tumitingin sa walang hanggan. Ang sabi ko nga po ni Apostol Pablo, lahat ng pagsubok at pagpapakasakit ay walang-wala kung ihahambing doon sa mga kaluwalhatiang ihahayag sa atin. Magtiis po tayo na hindi sumasama sapagkat higit na mabuti yung walang hanggan na naghihintay sa atin. Amen po? Maliwanag po? Next week po may quiz tayo. So ano po ba ang kahariang walang hanggang na pinangako sa mga mananampalataya? Una po, ito ang kaganapan ng panimulang mithiin ng Diyos para sa mga nilikha. Pangalawa, ito ang pagwawakas ng gawaing pagliligtas ng Diyos sa tao. At pangatlo, ito na ang walang hanggang pagkahari ng Diyos sa kanyang mga nilikha. At sa ating pong pagtatapos, matapat pong tatapusin ng Diyos ang kanyang sinimulan ng likhain ang tao. Sa bawat saling lahi, lahat ay binigyan ng pagkakataong bumalik sa kanya at sa kanyang layunin. Pagdating ng wakas, mawawalay at mapapahamak ang mga hindi kumilala sa Diyos sa bawat panahon. Sila ay magsisisi sa walang hanggan. Ang mga kumilala naman at sumampalataya ay magbubunyi at magpapasalamat sa Diyos na tunay na matapat at mabuti sa mga nagmamatapat at kumikilala sa Kanya. Maraming salamat po at purihin po ang Panginoon.